Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 38, ang masalimuot na plano babala. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga marahas na tagpo na maaaring hindi kaaya-aya sa ilang tagapakinig o manunood. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Sa kuta ng Golden Sky Clan, nagpapatuloy ang malupit na pananakop. Nagawa na nating pirapirasuhin ang Lord ng Heavenly Dragon Clan at kasalukuyan na siyang nakapiit sa isang kulungan. Ang Lord naman ng Black Forest Clan ay nananatiling lumalaban. Ngunit batid nating hindi na siya magtatagal, ulat ng isang tauhan. Habang nagaganap ang ulat, ang pinuno ng Golden Sky Clan na si Jinhong Lim ay walang awang nagpapaikot ng punyal sa kanyang kamay. Ginagawa niyang target ang isang pugot na ulo na nasa kanyang harapan. Magaling, malamig na wika ni Jinhong, nadakip niyo na ba ang Lord ng Thunder God Clan? Hindi pa po, Panginoon, sagot ng kanyang tagasunod. Sa isang iglap, ibinato ni Jinhong ang punyal at bumaon ito sa kaliwang balikat ng kanyang tauhan. Patawad po, Panginoon, sigaw ng nasugatang lalaki habang tinitiis ang sakit. Hindi na yun mahalaga, ani Jinhong, nalaman niyo na ba kung saan siya tumakas? Base sa aming impormasyon, muli siyang namataan sa Gorgon Fortress. Napangisi si Jinhong Lim, akala ko ba ay sabik makipagtulungan ang mga clan lord matapos nating makuha ang Manticore. Ngayon ay nasa Gorgon na siya, ang lugar kung saan may isang baliw na nag-oorganisa ng patimpalak para sa titulo ng Castle Lord at nanghihikayat para sa Abyss Expedition. Hindi ako makapaniwala na may mga tao pa sa Chaos na nag-iisip ng ganoon. Habang pinagmamasdan ng isang screen na lumulutang sa kanyang harap, nakita ni Jinhong ang imahe ng isang lalaki. Ano nga uli ang pangalan ng bagong Castle Lord ng Gorgon, J1 ba? Opo, tama po kayo, sir, tugon ng tagasunod. Alam mo, parang pamilyar ang taong ito. Bulong ni Jinhong, biglang may lumitaw na mensahe sa kanyang sistema. Galing ito sa Master of Darkness. Tesk, siguradong inuutusan na naman niya akong hanapin ang produktong nakawala. Inis na sabi ni Jinhong, walang hiya talaga sila. Kasalanan naman nila dahil hindi nila binantayan ng mabuti ang kanilang mga gamit, tapos tayo ang pagtatrabahuhin nila, sabihin nyo na lamang na kasalukuyan pa nating hinahanap. Tinapagtapik ni Jinhong ang kanyang upuan habang nag-iisip, alam nyo, mas pinag-iisipan ko ito, mas nawawala ng kabuluhan, isang produkto, lamang siya. Ngunit paano niya napatay ang isang manager ng tore na may mataas na antas ng kultibasyon, sa panahon lamang ng tutorial na laro? Nagawa niyang sirain ang tore at tumakas patungo rito sa Chaos. Dahil sa inis, muling naghagis ng punyal si Jinhong, tumama ito sa screen at gumawa ng butas. May kahulugan ba yon sa iyo? Tanong niya sa isa pang tauhan. Wala po, sir, sagot nito habang nanginginig. Yun na nga, walang ganoong pangyayari ang dapat naganap, tungkol naman sa Lord ng Thunder God Clan na tumakas sa Gorgon, pabayaan niyo na muna siya. Ngunit sir, ngayong lumabas na ang balita tungkol sa patimpalak ng bagong Castle Lord, siguradong magkakagulo ang mga Clan Lord upang pumunta doon. Umaayon ito sa ating plano na pag-isahin ang Chaos. Sa mga susunod na araw, ang Gorgon ay mapupuno ng mga undead. Ramdam ko ang makapangyarihang enerhiya na lumalabas mula doon. Maaaring iyon na ang catastrophe, ang Lone King ng Chaos. Malalaman ng lahat kung bakit siya tinawag na catastrophe. Samantala, sa loob ng Gorgon Fortress, nagpapatuloy ang seryosong pag-uusap nina Jaehwan at ng kanyang mga kasamahan. Maaaring isa ito sa mga master ng Great Realms mula sa 12 zones, mungkahi ni Huang Kang. Hindi maaari, kontra ni Yong Yun, nagkasundo ang mga master na hindi makikialam sa Chaos, pero sino ang may sapat na kapangyarihan para suportahan ang isa sa 10 clan dito? Sa pagkakaalam ko, may digmaang nagaganap sa buong Great Realm, paliwanag ni Huang Kang, baka may nagnanais na samantalahin ang kaguluhan dito sa Chaos, bakit hindi natin kontakin ang Regeneration Palace? Nagbago ang mukha ni Kaiman sa narinig, ang Regeneration Palace, ang lugar kung saan nakatira ang mga master at lords ng 5 families, sila rin ang nag-aalaga sa prutas ng Chaos, kung makikialam sila, sinisira nila ang kanilang sariling kasunduan. Tama, wika ni Chang Heo, ang Regeneration Palace ang nagnanakaw ng lahat ng prutas, ngunit sumumpa sila na hindi makikialam sa mga kaganapan sa Chaos. Wala tayong matibay na ebidensya, at higit sa lahat, ayaw kong humingi ng tulong sa kanila, paano kung kasabwat pala sila?
Bumaling, si Chang Heo kay Jae Juan, ang problema natin ay mas malaki pa sa ating inaakala, ang Manticore ay bumagsak na, at 3 clan na ang nasakop, kung magpapatuloy tayo, haantong ito sa isang madugong digmaan. Hindi na yun mahalaga, tipid na sagot ni Jae Juan, sa mga susunod na araw, mapipilitan din naman tayong labanan sila. Naalala ni Chang Heo ang kanyang hinala tungkol kay Jae Juan, naniniwala akong nais mag-resign ni Jae Juan bilang Castle Lord, ngunit gagawin lamang niya ito pagkatapos niyang pag-isahin ang buong chaos at ubusin ang lahat ng kaaway, wala nang dahilan para maging Castle Lord kung wala nang kailangang protektahan. Jae Juan, balak mo ba talagang pag-isahin ang buong chaos? Tanong ni Chang Heo. Ibang usapan ito kumpara sa pagsakop sa 4 na fortress at 10 clan, ang Regeneration Palace ay mas makapangyarihan kaysa sa pagsasama-sama nating lahat, hindi mo kakayanin ang lakas nila ng mag-isa. Tumingin si Jae Juan kay Chang Heo at sumagot ng may kumpiyansa, hindi na yun mahalaga, kaya nga nariyan ka sa tabi ko. Tanda, Kabanata 39, ang hamon at ang bagong panahon, kaya nga nandito ka sa aking tabi, tanda, sambit ni Jae Juan. Biglang napahinto si Chang Heo sa kanyang paglalakad. Ipinagpatuloy ni Jae Juan ang kanyang sinasabi, hindi ba't sabi mo, bata pa ako at wala pang masyadong karanasan, pero hindi yun magiging problema, dahil may katabi akong taong gaya mo. Hindi ba't sinabi ko nang, hindi ako sasali sa inyo, sagot ni Chang Heo na tila nahihiya sa mga papuri. Hindi ka ba talaga sasama? Tanong ni Jae Juan habang nakatingin ng diretso sa kanya. Napalunok si Chang Heo. Hindi ako makapaniwalang ganito ang mararamdaman ko sa isang 60 taong gulang na amateur, sa isip niya. Hinarap naman ni Jae Juan ang iba pang mga pinuno, narinig ninyo naman, hindi lang ako nagtitipo ng mga tao para sa Abyss Expedition, una, kailangan nating pag-isahin ang buong chaos, wawasakin natin ang Regeneration Palace dahil sa pagnanakaw nila ng prutas 900 taon na ang nakakalipas, pagkatapos nyun, tutuloy na tayo sa Abyss. Mariin ang kanyang boses. Ang gusto ko ay mga tapat na kasamahan na sasama sa aking paglalakbay. Kung hindi ninyo kaya ang hamon na ito, malaya kayong makaaalis. Paano kung kahit isa sa amin ay ayaw tumulong sa iyo? Tanong ni Kaiman. Kung ganoon ang mangyayari, pupunta ako ng mag-isa, sagot ni Jae Juan. Akala ko ba imposible itong gawin ng mag-isa? Hamon ni Kaiman. Nakarating na ako ng ganito kalayo ng mag-isa lamang, sagot ni Jae Juan nang may matinding pananalig sa sarili. Natahimik ang lahat sa kanyang tinuran, biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na tawa ni Kaiman. Ha 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 ha. Nagulat si Huang Kang sa naging reaksyon ni Kaiman. Kung ganoon, sasali ako, deklarasyon ni Kaiman, sasama ako kahit saan ka man magpunta, sa Abyss man o sa Regeneration Palace. Pati ako, aking Panginoon, dahil tayo ay iisa na, dagdag ni Yonghyun. Hindi ko gustong maging isa, sa kahit sino, pambabara ni Jae Juan, tumingin siya sa huling pinuno, ikaw, Huang Kang, ano ang masasabi mo rito? Ahem, hindi ko pa ito napag-iisipan ng husto, sagot ni Huang Kang, na ikinadismaya ng iba. Ano ba kayo, isa akong normal na tao. Hindi ako katulad ninyo na agad sumasang-ayon kahit hindi pa lubos na kilala ang taong ito. At tinatawag niyo pa ang sarili ninyong mga lord ng mga clan. Hinarap niya si Jae Juan, sa totoo lang, hindi ko alam kung may kakayahan kang ang pamunuan ang isang Abyss Expedition, napakalakas ng mga kalaban na gusto mong harapin, gusto ko ng patunay na kaya mo kaming pamunuan. Seryosong nakinig si Jae Juan, pagpapatuloy ni Huang Kang, sa ngayon, mayroong 6 na clan lord sa Gorgon, kung kaya mong makuha ang loob ng 3 pang clan na wala rito ngayon, doon lamang ako papayag na pamunuan mo rin ako. Sige, kung yan ang gusto mo, mabilis na sagot ni Jae Juan. Ganoon lang kadali siyang magpasya, sa isip ni Huang Kang. Ngunit may kondisyon ako, hirit ni Jae Juan. Kung kailangan kong patunayan ang aking sarili, kailangan din ninyong patunayan ang inyong mga sarili. Magkakaroon tayo ng isang tournament para sa posisyon ng Castle Lord. Kailangan ninyong makaabot sa quarterfinals. Kung magagawa ninyo iyon, papayagan ko kayong sumali sa akin. Sa ngayon, hindi ko muna gagawin ang test mo sa akin. Sa huli ko na iyon tutuparan. Ano, gulat na reaksyon ni Huang Kang, may punto siya, sabat ni Kaiman, hindi dahil isa kang lord ay ikaw na ang pinakamalakas sa buong chaos, kailan at saan gaganapin ang paligsahan. Bago pa man makasagot si Jae Juan, bumukas ng malakas ang pinto ng training ground,
pumasok si Yerhen Cheever na bakas ang galit sa mukha. Aking Panginoon, ano ito? Ipinakita niya ang isang sulat, sa tingin ko ay nagsimula na ito. Nakasulat sa papel, sino man ang gustong maging Castle Lord ay welcome na sumali sa unang tournament ng Gorgon. Ang preliminaries ay magaganap ngayong alas 6 ng gabi. Sa opisina ng Prime Minister napasandal sa kanyang mga kamay si Yerhen Cheever. Hahaha, sa tingin ko naman ay alam niya ang kanyang ginagawa, komento ni Jahir. Ang sitwasyon ngayon ay mas malala pa kaysa dati, reklamo ni Yerhen. Ang mga mandirigma mula sa buong Chaos at ang mga taong gustong manood ay bumabaha na sa labas ng tarangkahan ng Gorgon. Nagkakaproblema na sa mga checkpoint dahil sa dami ng gustong pumasok. Ibig bang sabihin nito ay hindi ka sang-ayon sa desisyon ng Castle Lord, Mr. Prime Minister? Tanong ni Inspector Carlton. Hindi ito tungkol sa iniisip ko, ito ay tungkol sa prinsipyo, sagot ni Yerhen, ngunit sa isang emergency, kapag nakararami ang ministrong sumang-ayon, maaari itong maaprubahan ng opisyal kahit walang pagpupulong, at lahat sila ay sumang-ayon. Dahil napatay ang 5 dating cabinet ministers noong pagsalakay ng Golden Sky Clan, ang mga bagong itinalaga ng Castle Lord ay ang mga taong malapit sa kanya, si Claire, Minister of Finance, si Jahir, Minister of Security, at si Carlton, Minister of Legislation. Dahil dito, mabilis na naaprubahan ang lahat ng plano ni J1. Sa tingin ko ay hindi mo sinasang-ayunan ang mga poliseya ng ating Castle Lord, Mr. Prime Minister, panimula ni Claire, ngunit may ideya ka ba kung anong halaga ang idinudulot ng mga polisiyang ito? Anong halaga? Tanong ni Yerhen. Tama, siguro ay minamaliit mo ako dahil nagpapatakbo lang ako ng isang beer house noon, sabi ni Claire. Hindi sa ganoon, depensa ni Yerhen, kung saan may tao, doon may pera, putol ni Claire. Alam mo ba kung saan gaganapin ang patimpalak? Hindi pa, tugon ni Yerhen, gaganapin ito sa Northern Market ng Outer Castle, sabi ni Claire. Nagulat si Yerhen, ano? Ang lugar kung saan naganap ang sagupaan laban sa Golden Sky Clan. Eksakto, paliwanag ni Claire, ang mga nakatira doon ay nawalan ng kabuhayan, dahil sa tournament, nagkaroon sila ng trabaho sa paggawa ng arena, nawalan ng palasyo ng mahigit 12 bilyong horns dahil sa gulo noon. Alam mo ba kung magkano ang kikitain natin sa mga susunod na araw? Titingnan ko pa, sabi ni Yerhen, binagsak ni Claire ang kanyang kamay sa mesa. Isang net profit na mahigit 13 bilyong horns, at simula pa lang yan, kung isasama pa ang ibang potensyal na kita, hindi na natin malalaman kung gaano kalaki ang kikitain ng Gorgon. Nanganga si Yerhen sa gulat, bakit ka nagugulat? Ako ang responsable sa pagbibilang ng pera sa nakaraan kong buhay, sabi ni Claire, hindi ko alam kung ano talaga ang plano ng Castle Lord, kung gusto niya bang maglakbay sa abyss o maglunsad ng digmaan sa buong Chaos. Ngunit isa lang ang sigurado ko, ang Chaos ay magbabago na simula ngayon. Kabanata 40, ang propesya ng Dryad at ang tournament. Sa isang malayong dako, sa gitna ng malawak na karagatan ng Southern Chaos, matatagpuan ang Great Sea. Ito ang tahanan ng Dryad, ang katimugang fortress. Ang Dryad ay isang kakaibang uri ng horned beast, isang natural na fortress na binubuo ng mga buhay na sanga at tanim na nabuo mula sa pagsipsip ng tubig sa dagat. Dryad, may nararamdaman akong hindi maganda, sambit ni Aisa Lincroft, ang Castle Lord ng Dryad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang elite-level skill, na clairvoyance, biglang lumayo ang abot, ng kanyang paningin hanggang sa may napansin siyang kakaiba, isang hukbo ng mga nilalang. Bakit may mga hukbo ng undead na patungo sa Gorgon? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng hukbo, nakita niya ang isang backward-walking Magritte, isa sa 3 Great Undead, bigla itong lumingon at tumingin ng diretso sa kanya. Umilo ang mga mata ng Magritte at gumamit ng isang kapangyarihan na tumama kay Aisa. Napadaing siya at napaluhod habang may tumutulong likido sa kanyang bibig. Kailangan kong babalaan ang Castle Lord ng Gorgon, bulong niya. Binuksan niya ang kanyang kamay at isang ibon ang lumabas dito at mabilis na lumipad sa himpapawid. Ang labanan sa Gorgon habang nangyayari yun, sa Northern Market ng Gorgon, umaalingaw ang hiyawan sa loob ng malaking stadium. 3 araw pa lang ang nakakalipas, ngunit 16 na lang ang natitirang kalahok, mabilis ang pag-usad nito, sambit ni Maguk Shin, ang Lord ng Infinite Clan. Dahil ito kay Huang Kang,
dapat hindi niya ipinagmalaki na susunugin niya ang lahat sa preliminaries pa lang, sagot ni Chang Heo. Matagal na tayong hindi nagkita, Chang Heo, bati ni Magok. Gayon din sa iyo, Magok, tiningnan ni Chang Heo ang aura ni Magok, sa tingin ko ay mas lumakas ka kaysa noong huli nating pagkikita. Habang nag-uusap sila, kasalukuyang nakikipaglaban si Huang Kang sa entablado. Nakapagtataka na hindi ka sumali sa tournament, hindi ba't mahilig ka sa labanan? Tanong ni Chang Heo. Ang gusto ko ay sparring lang, hindi ang ganitong dogfight, na labanan, tugon ni Magok. Hehe, siguradong magbubuga ng apoy si Huang kapag narinig niya ang sinabi mo, biro ni Chang Heo. Sa arena, nagpakawala si Huang Kang ng isang malakas na atake ng apoy, nataman ko ba siya? Tanong niya sa kanyang isip, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng kalaban sa kanyang itaas. Isang malakas na kalabog ang narinig at nang mawala ang alikabok, nakita ng lahat ang dulo ng espada na nakatutok na sa leeg ni Huang Kang. Natalo si Huang Kang, anunsyo ni Jahir, ang teknik na ginamit ng babaeng yun, pamilyar sa akin, sabi ni Magok, yun ay ang Asher Phantom Steps, ng Oyu, ang Master of Steel, bakit may warrior mula sa Oyu rito? Wala rin akong ideya, sagot ni Chang Heo, ang alam ko lang, ang mga master na sumasali rito ay may mga planong hindi maganda. Ang paghaharap, Jae-hwan laban kay Mayong Jaegal matapos ang laban, nag-anunsyo muli si Jahir, ito na ang katapusan ng round of 16, susunod na ang pinakahihintay na, quarterfinals. Quarterfinals agad, hindi ba masyadong maaga? Tanong ni Magok. May nipin ang ating Castle Lord, natatawang sagot ni Chang Heo. Lumabas na si Jae-hwan sa entablado, kasabay nito, umakyat din si Mayong Jaegal, ang Lord ng Forest School Clan. Lumingon ito kay Chang Heo at ngumiti ng aasar. Ang aroganteng ito, kailangan kong turuan ng leksyon ng batang iyan mamaya, inis na sabi ni Chang Heo. Habaan mo ang pasensya mo, 400 taon pa lang ang tanda niya, biro ni Magok. Nang makita ni Chang Heo si Jae-hwan, ngumiti siya, huwag kang mag-alala, may ibang magtuturo sa kanya ng leksyon para sa akin. Nagkaharap na si Jae-hwan at Mayong Jaegal, nalaman ko na ang mga plano mo, Castle Lord. Ngunit masyado naman yata itong nagmamalabis, sabi ni Mayong Jaegal, na natiling tahimik si Jae-hwan. Siya pala ang Castle Lord, tanong ni Magok, napansin niya ang aura ni Jae-hwan, nakapagtataka, parang pareho ang aura ninyo, estudyante mo ba siya? Estudyante ko, ngiti ni Chang Heo habang nagsisimula ang labanan. Sa isang iglap, lahat ay natigilan, ang mga lord ng iba't ibang clan ay napangangasa na saksihan. Si Mayong Jaegal ay tumalsik at dumkit sa pader sa tindi ng lakas ng atake ni Jae-hwan. Ano sa tingin mo, paano magiging estudyante ko ang isang halimaw na kagaya niya? Dagdag ni Chang Heo. Ang 4 na fortress ng Chaos, ang dagdag na kaalaman ni Yerhen Chiver para sa mga sumusubaybay. Ako si Yerhen Chiver, ano nga ba ang mga fortress ng Chaos? Mayroon tayong 4 na dakilang fortress. Sa north ay ang Gorgon, sa east ay ang Manticore. Sa south ay ang Dryad, sa west ay ang Garuda. Ang mga fortress na ito ay ginawa upang protektahan ng mga espiritu mula sa mga undead, kaya kapag may asterisk undead outbreak, ang prioridad ay ubusin ang mga infected. Ang bawat Castle Lord ay may mga espesyal na tattoo at asterisk Guardian Beast asterisk na nagsisilbing sandata laban sa mga undead. Ang Dryad ang pinakakakaiba sa lahat dahil ito mismo ay isang buhay na halaman na ginawang tagapangalaga. Hanggang dito na muna, paalam.